Hi mga kabashing, for today's video, share ko lamang sa inyo ulit ang aming house update. Sobrang laki na ng gastos pero marami pang kulang. Paunti-unti lang talaga. Nagta-tricycle nga lang kami papunta dun sa aming bahay dahil sa kabilang barangay pa ito. Pero kapag galing ka naman sa bayan, pwede na itong lakarin kasi medyo malapit na. Kung mapapansin ninyo nga itong aming dinadaanan na kalsada ay medyo lubak-lubak. Sana kapag dito na kami nakatira ay maayos na ito. At dito na tayo mga kabashing. Medyo papasok pa nga yung aming bahay at sa kanto pa lang ay matatanaw mo na yung aming pinapagawang bahay. Naalala ko pa nga dati ay parang 3 bahay pa lang ang nakatayo o pinapagawa dito. Pero ngayon ay dumarami na kami. Mga nagpapagawa at mga bagong mga nagpapagawa dito. Katulad na lamang nitong bagong pagawa, kubo ni Ma'am Elma. Dito rin pala sila bumili ng lupa. So ayan, kapitbahay namin sila. Kung mapapansin nyo nga ay medyo maputik dito sa sa labas dahil dati itong palayan. Kaya nung itinayo talaga itong aming pinapagawang bahay ay napakalalim yung hukay nito at napakaraming tambak yung niligay namin dito. Pero hindi pa yun sapat dahil marami pang kailangan na tambak dito sa aming palibot ng bahay at sa labas din. Siguro pag may budget na ulit. So eto na nga mga kabashing, pagdating nga namin dito ay gumagawa sila ng spandrel at the same time ay ginagawa na rin o kinakabit na rin yung aming mga pintuan. At dahil nga nakabit na yung aming kuryente, so hindi na sila nahirapan sa pagkabit ng pinto at spandrel. At ayan, pagtingin nga namin dito sa likod ay binabahayan na ito ng ibon. Buti pa nga yung mga ibon ay nakatira na dito. At ayan, kung makikita nyo rin ay ang bilis tumubo ng mga damo. At dahil nga nabakura na ito ay nasimulan na namin magtanim-tanim dito. At unti-unti ko na rin nga tinatanggal yung mga damo. At syempre, hindi mawawala itong itatanim kong paborito kong gulay. Yan ay ang talbos ng kamoteng kahoy. So buti nga meron kaming nahingian dito sa kapitbahay namin. So pinagpuputol ko nga lang ito at pinagtutusok ko dyan. Pagkatapos ko nga sa labas maglinis ay pumunta na ako dito sa loob para naman i-check itong mga install na bintana. Okay naman ito at pinagtatanggal ko na lang dito yung mga nakasulat na naka-pentel pen. Nagwalis na rin ako ng buong palibot dito sa loob dahil napakaraming alikabok at semento. Habang naglilinis nga kami ay umulan at biglang nagpakita yung bahaghari. So bali pangalawang araw na punta namin dito ay naisipan namin na lagyan ito ng temporary gate. At after ng mga pinagawa namin, eto na siya. Nakabit na yung pintuan at dahil nga nalinisan ko na rin sa loob, so wala na yung mga kalat niya. So ayan, malinis na kahit papaano. So magkano nga ba yung aming nagastos dito sa magpapakabit ng bintana, spandrel at ng mga pintuan? Abangan nyo na lang mga kabashing sa susunod kong upload na video. Ayan, kung makikita nyo nga ay sinunog ko dyan yung mga basura. At yung maraming damo dito sa likuran ay naubos ko nang tanggalin. So hanggang dito na lamang mga kabashing. Sobrang nakakapagod na mga kabashing at sobrang nakakaubos or simot talaga ng pera ang pagpapagawa ng bahay. Pero lagi natin tandaan kung ito nga ay pangarap natin ay matatapos din ito or makakamit din natin ito.